So, eto na mga sangkay, isa pong matinik na dating pulis. O hanggang ngayon, pulis pa rin naman po ito mga sangkay. Pero ito po ay isang matinik na tao noon ni former President Duterte ang patuloy na inilalaglag na po mga sangkay kung ano po ang kanilang ginawa noon. Hey guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At yun nga po, pag-usapan po natin mga sangkay itong malaking usapin ngayon sa Pilipinas patungkol po sa pagdinig sa Pogo, sa war on drugs at marami pa pong iba mga sangkay. At ngayon lumutang ang isa sa matinik na pulis. No? At nagsalita mga sangkay, tingnan po natin ang mga impormasyon. Alam ko na, panood nyo na ito mga sangkay, pero magkomento po tayo ng sabay-sabay. Ano nga ba itong pasabog patungkol po kay Bato at kay former President Duterte? Kasi noon, itong taong to mga sangkay, isa po ito sa matitinding bata ni former President Duterte at ni Bato. Nako, mga sangkay, paruhinog, nadali po niyan. At ang dating mayor mga sangkay doon po sa Leyte. Diba? Anyway, bago tayo magsimula, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. 1.27 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Ayan po. Kung hindi ka po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. Sa mga nanonood man po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon, okay? Mag-comment po kayo kung isa ka sa mga solid sangkay ng hashtag solid sangkay. Mabuhay ka. Okay, eto nga po ang balita mga sangkay. Ito po, kunting kaalaman lang, no? Itong si Espinido. Ito po ang dumali mga sangkay sa mga malalaking tao noon na mga politiko na itinuro na sinasabing mga nangunguna dito sa ating bansa pagdating po sa ipinagbabawal na pulburon. Ayan po, matinik po yan mga sangkay. Kung naalala nyo mga sangkay noong panahon ni former President Duterte, isa po ito sa may matunog na pangalan noon. Every time na may matitindig makakabangga, siya po ang pinapadala. Ngayon, mga sangkay, nag-uumpisa na po ang laglagan. Eto. Galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, kidnapping, galing sa PNP, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ako matakot magsabi kasi alam ng mga pulis nandito kung ano ang trabaho, ano ang pulis. Matindi yan, mga sangkay. Kung naaalala nyo, isa po yan sa mga rockstar. During the time of former President Duterte, wala pong takot yan. Pag inassign po siya, kahit sino pang mga makabangga niya, mga sangkay yun. Tapos. Nilapitan at binigyan umano ng direktiba ng nooy Philippine National Police Chief at ngayon Senador Ronald Bato de la Rosa, si Police Lieutenant Colonel Jovi Espinido, para sa gagawin sa War on Drugs campaign ng nagdaang administrasyon. Kilala si Espinido sa pangunguna nito sa mga operasyon laban sa pinaghihinalaang narco-politicians. Ayon kay Colonel Espinido, humingi umano ito ng tulong sa kanya para mawala ang drug operations sa kanyang lugar. Ako my own honest opinion. Naniniwala ako sa taong to. Naniniwala ako sa taong to mga sangkay. Talagang totoo ang taong ito. Itong si Espinido. Ngayon, pakinggan po natin yung kanyang mga sasabihin. Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte about this war against illegal drugs. So dapat galingan mo ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So Your Honors, yun yung natandaan ko. Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Okay. Halimbawa daw, may order ang isang general. Isang salita lang. Alam na po nila ang kabuuhan na ibig sabihin. Yan po ang sinasabi ni Espinido. Ngayon, bakit niya sinasabi ito mga sangkay? Dahil may utos po si General Bato de la Rosa at that time na siya po ang tumatayong PNP chief. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay. That is very obvious for us an officer, So pag Your Honor. sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin,
Mamatay, tao po. So, by all means, Your Honor. By all Sasabi means. Kumbaga, mga sanggay, pag sinabi daw pong mawala, yun kasi ang utos eh. Sabi daw po ni General Bato noon, kailangan mawala. So, ibig sabihin nun mga sangkay, lahat ng pwedeng gawin basta mawala. Yan po ang direktiba na utos sa kanya. Yes. Okay. Isiniwalat din ni Espinido na mayroong kota at reward system sa kampanya laban sa illegal na droga. 50 hanggang 100 umano ang kota o target na drug pushers o users kada araw. Grabe, no? The other quota naman at saka yung reward system, alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yun ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yun o wala, may ginawa na totoong nabaybas o wala, yun ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota. Bukod dito, may salapi rin umanong galing sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGOs na ginagamit sa anti-drug war. O, ayan na. Nagkakalabasan ng mga sangkay. So, connected ang Pogo sa sinasabing war on drugs. Connected, mga sangkay. Ayan po, sinabi po ni Espinido eh. Ako, sabi ko nga, naniniwala po ako sa taong to. Dahil simulat sa poll, nagsasabi po yan ng totoo. Simula nung inano yan mga sangkay, ginamit po yan ni former President Duterte. At that time, mga sangkay talagang naging tapat po siya sa utos sa kanya. At lahat ng mga tanong, nasasabi po niya ng totoo. I remember mga sangkay, nagkaroon na rin po ng hearing yan na napatawag na po si Espinido. Sa isyung ito, nabanggit ng police official sa kanyang affidavit ang pangalan ng isang dating mayor at isa pang senador, si Senator Christopher Lawrence Go. Nako, ayan na. Nagkakalaglagan na mga sangkay. Pati si Bongo ay nabanggit po din po ni Espinido. Na dating aide ni Pangulong Duterte. We confirm po, Colonel, na itong Pogo may basbas at may orders na pagpopondo dito sa reward system na galing sa Pogo sa pinangalanan nyo po dito sa paragraph 40 na si tama po ba? Ito po ang ngayon na senador natin, Senador Bongo. That's the information I received from Mayor Navarro, Your Honors. Subalit ang nabanggit na alkalde ay namayapa na umano. Pinaniniwalaan mang matagumpay ang anti-drug war ng nakalipas na administrasyon, aminado sa Espinido na may mga paglabag sa karapatang pantao Nako, ayan na nga po. sa anti-drug war ng Duterte administration. Ayan na, nagkakalabasan na po. Well, during the height of the implementation of the war against illegal drugs, are you aware that during that time there were protests, violent reactions, or comments that human rights were violated? Yes, Your Honors. So you agreed? Do you agree that human rights were violated during those times? Yes, Your Honors. Bagaman Inamin po niya. nananatili pang miyembro ng pambansang pulisya ngayon at nasa floating status, questionable para kay Espinido ang kredibilidad ng organisasyong kinabibilangan nito sa ilalim ng pamumuno ng dating PNP chief na si Senator De La Rosa. Nako po. Rosa Licoz, UNT. Intindi, no? Actually, gusto kong sundan ang storya na to kasi si Espinido, marami po itong alam eh. Si Paruhinog at kung maalala nyo, yung Espinosa ba yun? Yung doon po sa Albuera, Leyte. Siya po, mga sangkay nagmaniobra niyan. Sa utos po ng nakatataas during the time of Tatay Digong. So, marami po ang alam ang taong to. Pero dito, mga sangkay, sa usaping ito, alam ko marami po hati ang opinion dito eh. May mga natuwa, may mga ayaw naman. Pero, mga sangkay, ito, gusto kong makita ang inyong honest opinion. Kahit po magkakaiba tayo, sabihin na po natin magkakaiba kayo ng political color na tinatayuan. Sa tingin nyo ba,
okay ang ginawa ni former President Duterte noon na war on drugs? Ano ang inyong opinion? At ano po ang sitwasyon natin ngayon? Just comment down below. Now guys, I invite you please subscribe my YouTube channel. Sangkay Janjan Daily. Ayan po, makikita nyo po ito sa YouTube. Dito po ako nag-upload ng mga vlogs. So hanapin nyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. So ayun mga sangkay, kung na po ay magpapaalam, mag-ingat po ang lahat. God bless everyone.